Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer bukod sa mataas na nga 'pag inapakan mo itong clutch pedal niya, matigas pa yan kapag idiniin mo. Palitan na daw ito dati ng clutch secondary, repair kit, kaya lang ganun pa rin wala daw nagbago. Ilang buwan na rin siyang nahihirapan kaya hinanap niya na ako. At kung napanood niyo nga yung part 1, ang naging diagnose ko dito pa rin ako sa secondary clutch cylinder. Yung repair kit niya mga bossing, papalitan ko. Kaya nga kung makikita nyo, tinatanggal ko na itong clutch secondary cylinder para mapalitan ko na nga yan ng repair kit. Actually, kaya yan ang naging diagnose ko para palitan dahil nga sa yung push rod nito, puro corrosion. Inisip ko na barado na itong loob ng cylinder pero hindi pala. Ang problema pala nito mga boss, itong piston seal niya, napansin ko na magana. Natsempo ko din, ayun o. Ayun o, hindi na siya ano yun, oblong na yung goma o. Kaya matigas pag inapakan. Lumilis na yung goma niya. Tama lang din na ano. Ayan o, kita nyo o. Yung takita mo yun, di ba? Dito lubog, dito nakabuka o. Kaya pag inapakan mo talaga yung clutch pedal, dito naman sa ibabaw, kitang-kita o. Palit talaga to. Pasan nyo ano sir? Sa pagpalit naman ng repair kit dito sa secondary cylinder mga boss, madali lang. Siyempre, importante sa lahat na bago nyo ilagay yung bagong repair kit dito sa loob ng cylinder, dapat malinis yan. Hindi nyo na kailangan liyahin yung loob niyan. Kahit na basahan lang na magaspang, kuskusin nyo yung loob, pwede na. Malilinis na yan para matanggal yung mga kumapit na dumi dito sa loob ng cylinder. Tapos, banlawan mo na ng brake fluid kung hindi naman siya masyadong kinalawang or kinapitan ng maraming corrosion. Pwede na yun. Tapos itong boot dito sa pusrad, tanggalin nyo dahil meron naman bagong kasamang boot yan para dito sa cylinder. Siyempre, importante na pati yung pusrad niya, linisan nyo rin. Kahit na hugasan nyo lang yan ng brake fluid para matanggal yung corrosion or kalawang na kumapit. Tapos ito naman bagong repair kit, siyempre, i-compare nyo yan dito sa lumang piston niya. Dapat parehas sila ng size para wala kang maging problema. Kung sa palagay mo parehas naman sila, o pwede mo na ngayon basain ng brake fluid itong bagong repair kit. Siyempre, kasama dyan yung spring niya. Tapos, pwede mo na ngayon siyang ilagay dito sa loob ng cylinder. Ayan mga boss, isasalpak nyo lang naman ganyan yan. Di ba? Ganun lang siya kadali. Basic na basic. Mapapansin nyo kapag maganda yung pagkakainis nyo dito sa loob ng cylinder. Pag nilagay nyo itong piston, kasama nga yung seal niya, naglalaro agad yan sa loob eh. Hindi katulad kanina, di ba? Itinuktok ko pa para lang matanggal itong lumang piston niya. Tapos ito namang push rod, itusok mo na yan dito sa dirt boot niya para may itusok mo na itong push rod dito sa piston. At ito namang dirt boot niya, ilapat mo ng maayos yan dito sa cylinder. Dapat wala siyang singaw para hindi siya pasukan ng dumi or tubig. Pag okay na, i-check mo ngayon itong push rod ng cylinder, itulak-tulak mo siya. Dapat malambot yan pag tinutulak mo. Yun kasi yung patunay na maganda yung pagkakalinis mo dito sa loob ng cylinder. Dahil sa okay naman, pwede mo na ngayon ibalik yan dito sa dati niyang posisyon. At para hindi ka mahirapan, ang una mong i-connect dyan yung fluid line niya. Pakapit mo muna yung nut niyan dito sa cylinder. Medyo nangali ako mga boss kaya pumosisyon ako ng bago. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na itong nut ng fluid line dito sa cylinder. Pag okay na, ito namang push rod, itutok mo na yan dito sa fork ng transmission mo. Tsaka mo ngayon i-sentro ng maayos itong paglalagyan mo ng dalawang bolt na number 12. Ganun lang naman siya mga boss ka-basic. Kaya lang medyo nagkulang ako dito mga bossing Ito tip ko sa inyo para hindi kayo mahirapan maglagay ng bolt, luwagan nyo muna yung bleeder para sumingaw siya nang sa ganon yung push rod umikse. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko yung bleeder para sumingaw siya nang sa ganon pag itinulak ko itong cylinder, umiksi yung push rod. Tapos yung dalawang bolt na number 12 dito sa clutch cylinder, madali mo ngayon siyang mahihigpitan dahil hindi na siya lumalaban. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yung dalawang bolt dito sa clutch secondary cylinder. Tapos, gamit ka na ngayon ng box wrench sa number 12 para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng clutch secondary cylinder. Pag okay na, gamit yung open wrench sa number 10, i-check mo yung higpit ng fluid line mo, yung nut nun na number 10, higpitan mo ng maayos. Dapat wala yung leak. Pati itong bleeder, higpitan mo. Sa paibomba yung clutch pedal. At dahil sa okay na, pwede na tayong mag-bleed. Ipapump ni customer yung clutch pedal after a seconds.
ipapapirme mo, tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder para lumabas yung hangin. Oh, perme. Perme, dapat nakadiin siya sa clutch pedal, tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder gamit yung number 8 na Bomba. tack wrench. Paglabas ng fluid, sarado agad, tapos bomba ulit. Ulitin mo lang yun hanggang sa buo na yung fluid na lalabas dito sa bleeder. Perme. Luwagan mo ulit itong bleeder. Paglabas ng fluid, isarado mo agad. Bomba. Ayan, buo na yung fluid na lumalabas. Perme. Kaya pwede na yan after mong mag-bleed. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo ng bleeder para wala siyang singaw. Bomba. Okay na yan. Yung pinaka-importante, after mo mag-bleed, syempre check upin mo itong fluid dito sa reservoir niya. Dapat naka-level yan. At pag okay naman, pwede mo na ngayon ibalik itong cover niya. Tapos, pasok na ngayon ako dito sa driver side para may adjust ko naman yung taas ng clutch pedal. Isa pa kasi sa mga problema ni customer, nangangalay siya dito sa clutch pedal niya. Tignan nyo, ang taas. Tapos itong brake pedal niya, mababa. Biro mo, hindi yan napansin nung gumawa. Sinukat ko nga yan, mga 1 inch yung taas nung clutch pedal dito sa brake pedal. Mangangalay ka talaga dahil iaangat mo talaga itong paa mo para tumapak ka dito sa clutch pedal. Pero bago ka makapagsimulang mag-adjust, tanggalin mo muna itong kumukover dito sa mga pedal mo. Gagamit ka lang naman dyan ng Phillips screw para matanggal mo yung dalawang screw dito sa cover. Ayan, natanggal ko na yung dalawang screw. Pwede ko na ngayon tanggalin itong cover niya. Tapos, gagamit ka ngayon ng open wrench na number 14 para maluwagan mo nga yung lock nut niya dito sa push rod. Hindi mo kasi mapipihit yung push rod mga boss or may ikot kapag hindi mo niluwagan yung nut. Ayan mga boss, so gamit nga yung open wrench na number 14. Kung makikita nyo, niluwagan ko yan. Dahil sa maluwag na yung lock nut, luwagan nyo pa siya ng todo. Tsaka nyo ngayon i-adjust na itong push rod. Pag medyo mahigpit i-adjust itong push rod, uga-ugain nyo itong clutch pedal. Ayan o, dinidiin ko. Kung talagang hindi nyo siya maipihit yung push rod mga boss, kasi ang gagawin nyo sa push rod, paiiksiin nyo yan eh. Ang gawin nyo, gumamit na kayo ng plier. Yan, ipitin nyo ng plier yung push rod, tsaka nyo ngayon siya ikutin para umiksi nga itong push rod nyo. Siya nga pala, sa pag-adjust na gagawin nyo dito sa push rod, dapat yung tama lang. Dahil pag sumobra kayo sa pag-adjust, mahihirapan kayong magkambyo. Kaya nito mga boss, kung makikita nyo, malaki na yung play nitong clutch pedal niya. Kaya yung lock nut dito sa push rod, pwede nyo nang higpitan yan. Pero kamayin nyo lang muna. Tapos, dito naman tayo mag-a-adjust sa taas ng clutch pedal. Papansin nyo, meron itong adjuster na bolt and nut dito sa clutch pedal. Luluwagan nyo lang dyan yung pinaka-lock nut niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung niluluwagan ko. Pag naluwagan nyo na yung lock nut niya, pipihitin nyo doon yung bolt para itong clutch pedal itulak niyang pababa. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-adjust na itong clutch pedal na halos lumebel na siya dito sa brake pedal nyo. Ayan mga boss, pinapakita ko naman sa inyo na halos magka-level na sila, di ba? Pag ganyan, pansamantala, higpitan ko muna itong lock nut dito sa push rod ng clutch pedal. Ayan mga boss, gumamit ako dyan ng open wrench na number 14. Alalay lang muna yung paghigpit na ginawa ko kasi baka mamaya kulang pa yung pagkaka-adjust ko or sobre, magluluwag na naman ako. Kaya i-check ko muna itong clutch pedal kung malambot na siya, aapakan ko yan mga boss. Ayan mga boss, nung inapakan ko na itong clutch pedal, malambot na siya. Kaya pa-start ko na itong makina. After ko nga mapa-start itong makina, ipakita ko sa inyo itong clutch pedal para makita nyo na malambot na talaga yan pag inapakan. Bitawan ko muna itong clutch pedal. Tapos, aapakan ko ulit yan. Yung sunod-sunod na apak. Kita nyo naman, malambot na apakan itong clutch pedal niya. At halos pantay na siya dito sa brake pedal. Kaya hindi na mangangalay si customer pag nagkambyo. Dahil okay na tayo sa clutch pedal, dito naman tayo mag-check sa pagkambyo. Dapat mga boss, hindi yan sasabit pag nagkambyo ka. O kaya naman pag nilagay mo yan sa reverse, dapat wala siyang tunog. Gaya niyan, o di ba? Yung iba kasi mga boss, pag hindi tama yung pagkaka-adjust mo sa clutch, pag nag-reverse ka, crank, kaganon yan tumutunog siya. Ikaw nga, sir. Malambot na yan. Tingnan mo, pinantay ko na yan. Hindi ka na mahirapan dyan. Oh, na malambot? Ha? Baka mamatay naman ako nito dahil sobrang lambot. Hindi ka lang, sanay ka lang sa matigas. Sige, testing mo. Kaya mo nga sa reverse. Tingnan natin sa... Teka, sige, sa reverse mo muna subukan. O, dahan-dahan lang, bitaw
Dahan-dahan lang bitaw para baka manibago ka. Hindi, reverse. Oh, ano? Konting bitaw lang, di ba? Ano, lambot? Hindi ka pa magsita. Lambot. Ha? Ganda. Ganda ba? Oh, ilalak ko na. Okay na sa yan. Oo. Good. Nasanay nga ako ng ganun. Kataas, taas, katigas. Eto pa ngayon, ganda-ganda na. Ayoko pa. Sabi nga sa'yo, tsaga-tsaga lang. Dahil okay na ito, i-final ko na yung higpit dito sa laknat ng pusrad. Hindi talaga ako nagkamali ng punta dito. Naks. Higpitan ko na nga itong laknat niya dito sa pusrad. Gagamit ako dyan ng open wrench na number 14. Kaya lang mga boss, kontrahan yan. Actually mga boss, nung nilubagan ko kanina itong nut dito sa pusrad, kontrahan din. Dalawang tools yung ginamit ko na number 14. Ayan o, yan. Diba? Tsaka mo ngayon higpitan. Yung tamang higpit lang. Pati dito sa adjuster ng clutch pedal mga boss, yung lock nut niya, kailangan mahigpitan nyo rin yan para hindi umikot itong bolt adjuster niya. Ayan mga boss, mahigpit na. I-check natin ngayon yung taas ng clutch pedal. Kung mapapansin nyo, halos konti na lang yung taas ng clutch pedal dito sa brake pedal. Hindi katulad kanina mga boss, talagang iaangat mo yung paa mo pag nagkabyo ka. Kaya nga si customer nangangalay. At dahil sa okay na ito mga boss, syempre yung cover niya, huwag niyong kalimutang ibalik yan. Meron ka lang naman dyan ilalagay na dalawang screw. Tapos gamit yung Phillips screw, higpitan mo ng maayos. Pag okay na, pwede na kaming mag-road test ni customer. Kasi nga, meron pa siyang pangatlong problema na mula doon nung pinalitan ng secondary class ito, yung repair kit niya, nagkaroon daw ng ingay sa ilalim pag-aabante. Pero sa akin, nagkataon lang yun. Meron talagang sira yan at malalaman ko yan sa pag-road test. Dito, kaliwa ulit. Kaliwa. Unang-una kasi napansin ko, kulang na kulang sa maintenance itong sasakyan ni customer. Kunting bitaw mo lang sa klase yan. Andar yan. Pasin mo. Lambot. Ay, nawala ka na. Wala na ingay. Gumaganon siya. Ayun, meron. Ano? Ayun yung pakinggan mo. Sige. Meron siyang ingay pa to. Oo, tingnan mo. Sige nga. Ayun, no? Ayun. Sige, alam ko na. Ayan, alam ko na. Ayun, no? Dapat wala yun. Shock mounting. Sige, diretso lang. Shock mounting, sir. Maluwag na. Narinig mo. Narinig ko na. Ayun yung narinig mo sinasabi mo. Oo. Ano, bali ba? Sige, diretso lang. Papakinggan ko lang maigi. Pero yung sa clutch, okay na. Oo, lambot. Lambot na yung sa clutch. Wala na ako problema dito. Yung narinig mo nila sa pang-ilalim. Oo, yung pagka biglang inaapakan ko yung gas, dapat wala yun eh. Ayun, no? Narinig ko na. Nararamdaman mo yan pag bibitaw ka ng bigla ng clutch di ba? Ayun, no? Itabi mo nga dyan, sir. Ito. Buksan mo yung ulohod. Sa diagnose ko dito mga boss, pag nalubak kami ni customer, yung makina nagkakaroon siya ng vibration na parang ang problema yung engine support dito sa kanan. Tapos kapag bibitawan niya yung clutch pedal, dito pa rin sa kanan yung pakinig ko parang yung langit-ngit na galing dito sa shock mounting. Ang galing ko nga itong cover ng shock mounting. At kung makikita nyo mga bossing, talagang lalangit-ngit yan. Tingnan nyo, puro kalawang. Atras! Medyo biglayin mo. Abante! Okay na. Talog yun. Kinalawang na to. Pag ganyan mga boss, makakarinig ka talaga ng langit-ngit. Puro kalawang Tingnan nyo dito sa kabila wala naman. Yung naririnig naming ingay dito lang sa parting kanan. Dahil nga sa kung makikita nyo, yung shock mounting, puro kalawang na Yan Kaya nakakarinig ka ng parang may crack, gumaganon. Yun lang, ayon kay customer, napalitan na daw itong shock mounting niya. Kaya lang, ba't puro kalawang? Sige sir, pababa mo na. Teka. Isa pa. Tuyo na to sir. Teka lang. Wala lang ito Kaya naman pala pag nalubak kami may maingay. Ito palang engine support may problema na. Tuyo na to
Lumabas na yung langis eh. Oh. Papalitan nyo, lalagyan nyo naman. Wala, kapalitan yan sir. Ano tawag? Anong langis eh, tuyo rin. Ano tawag yan? Edge support. Yan narinig mo. Okay. Grabe itong clutch, parang bago. Okay yung clutch. Tulin yan. Oh, no. Ito yung kagandahan pag maganda yung pagkaka-adjust mo dito sa clutch pedal, matuling yan. Pwede na tayo, no? At dahil sa okay na ito mga boss, i-re-schedule ko na lang si customer kung kailan namin papalitan itong mga nakita na aming sira dito sa sasakyan niya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!